Magandang umaga, Margaret. Salamat. Naapektuhan ba ng sagupaan ng Hezbollah at Israel ang planong pagpirma ng memorandum na yon? Nakatakda pa rin ba ang pagpirma sa linggo? Alam ko, nasa tama tayong direksyon. Hindi tanong kung mangyayari, kundi kailan. May mga usaping logistika na kasangkot kung paano nangyayari ang mga ganitong bagay. Binabantayan namin ang Hezbollah na nagpapaputok ng rocket sa hilaga ng Israel na dapat nilang itigil at dapat silang mahigpit na hikayatin ng Iran na tumigil. Mahinahon ang tugon ng Israel dahil alam nilang malapit ng kasunduan, kaya hindi ko inaasahang maapektuhan ito. Umasa akong mas magiging matibay ang pag-uusap doon kahit hindi ako sanay sa negosasyon. Ayos lang. Sa palagay ko, magtutuloy ang pag-uusap, pero para mapanatili ito ng Iran, kailangan nilang kontrolin ang Hezbollah. Palalawigin ng memorandum na ito ang tigil-putuhan kapalit ng pangakong ipagpapatuloy ang pag-uusap. Dahil malinaw ang sinabi ni Pangulong Trump na gusto niyang tapusin ang labanan, uwi na ba ang tropang Amerikano? Aalisin na rin ba ang 2 aircraft carrier? Margaret, naging malinaw ang Pangulo. Hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kailanman, wakas. At tungkol sa kasunduang yon, may ilang detalye na lumabas sa publiko na mali talaga at nakabase ito sa performance. Walang perang ilalabas para sa Iran. Hanggang matupad nila. Walang tiwala sa beripikasyon. Walang tiwala dito, kaya susuriin lahat. Sisirain at aalisin ang material na nuklear at digibayin ang programa. Bukas ang mga kipot at walang tol. Ang JCPOA ay daan papunta sa bomba. Ang kasunduan ito, ang hadlang sa bomba, malinaw na layunin mula simula, paninindigang militar natin, pananatilihin ang kailangan. Naging mapanira ang blockade. Tagumpay natin ito at may epekto sa mga Iranian. Isipin mo ang sunod-sunod na pangyayari mula sa pananaw militar. 45 araw ng matinding labanan na hindi napigilan ng Iran. Naubos ang hukbong dagat, hukbong himpapawid at depensa, kaya nagkaroon ng pagharang na naging hindi mapasok sa loob ng ilang buwan. Nagkaroon tayo ng proyektong nasa ilalim ng lupa na Freedom na nagpadala ng 125 milyong bariles ng langis sa kipot, patunay ng ating kontrol. Nagpatuloy pa kami ng 2 araw na pambobomba dahil hindi sila nagsikap. Ang pressure ng militar at lakas ni Pangulong Trump ang nagpilit sa Iran na pumasok sa kasunduan na ibabatay sa performance kapag milagdaan. Pero wala pang kasunduan. Hindi pa kami umabot sa memorandum. Inaasahan naming malagdan ito ngayon. Walang duda, winasak ng militar ng Israel ang kumbensyonal na sandatahang lakas gaya ng nabanggit mo. Pero ang Rehimen ng Revolusyonaryong Guardia, IRGC, ang may kontrol sa bansa. Sila ang kumikita mula sa pagbebenta ng langis kung sakaling matapos ang blockade, gaya ng sinabi mo lang. Hindi sila sumuko. Nakikipagnegosasyon sila. Paano mo pinapakalma ang mga kaalyado sa rehiyon na pakiramdam ay nanganganib pa rin sila? Panatiliin niyo ba ang postura ng mga puwer sa 60 araw ng negosasyon? Paano pagkalipas nito? Sisiguraduhin naming laging bukas ang opsyong militar at yan ang pinagkaiba nito ng JCPOA at kung paano ginawa ni Obama. Nagmakaawa sila para sa kasunduan, binumba namin ang Iran, nagpatupad kami ng blockade at saka kumilos para mapaupo sila sa mesa para sa magandang kasunduan. Kaya, sapat ang ating paninindigang militar para matiyak na tutuparin nila sa pamamagitan ng memorandum ang ipinangako nila sa loob ng 60 araw. Ayon sa dokumento, hindi magkakaroon ng Iran ng sandatang nuklear o magtatangkang kumuha nito. Walang bibili, walang magkakaroon. Sa 60 araw, pag-uusapan nila ang pinal na kasunduan. Pero wala silang banta ng militar tulad ng sa atin na labis iginagalam ng Iran. Sa ganitong paraan, ang kanilang rehimen ay mas lubos na wasak kaysa dati sa loob ng lahat ng 47 taon nila. Sige, at yan ang dahilan kung bakit sila nakaupo sa mesa. Malaki ang pagkakaiba dahil ginawa natin ito mula sa posisyon ng lakas. Gumamit si Trump ng puwersang militar at mananatili ang kapangyarihan hanggat kailangan. Kung aalisin ang blockade, aatras sila at papayagan ng paglalayag gaya ng dapat gawin ng Iran. Tumawid sa kipot. Maari naming itigil ang blockade kahit kailan at wala silang magagawa. Alam ito ng Iran. Kami ang may kalamangan at umaasa kami sa maayos na negosasyon. Totoo ito. Sa pagkakaintindi ko, ang unang bahagi ng kasunduan ay ang pagpapahintulot ng pagdaan at pagbubukas muli ng kipot ng Ormuz. Ang Ormuz. Gaano kabilis matatapos ang blockade ng IAI sa Iran? Gaano kabilis silang makakapagbenta?
Agad-agad, sabi ng Pangulo. Inaasahan namin yan mula sa mga Iranian. Pumirma ngayon, bukas malaya na. May problema dito. Kaya, ito ay base sa performance, Margaret. Hindi natin gagawin yon. Hindi tulad ni Obama, mas matalino si Pangulong Trump sa ganito. Hindi siya basta-basta susuko. Kaya magpapatuloy ang blockade habang bukas ang kipot. Pagkatapos nito, matatapos at magiging malaya ang danan. Kung aabutin ng 2 linggo hanggang 30 araw para maging handa, magsisimula na agad ayon sa Pangulo. Dapat din tandaan ng mga manonood na tuloy pa rin ang proyektong kalayaan. Nakaabot tayo ng 125 milyong bariles ng langis sa kipot na hindi napigilan ng Iran. Ilan bang mga barkong Iranian ang nakalusot sa blockade? Wala, kontrolado namin ang kipot buong panahon. Makikipag-usap ka ba sa kanila? Agad-agad at dahan-dahan. Kaya Sabi mo agad-agad, pero ayon kay Sekretarya Rubio, makakatulong din ang ZEWA. Linisin ang mga mina sa kipot ng Hormuz at may 30 araw kang palugit. Alisin ang mga mina at siguraduhin ang seguridad sa kipot sa loob ng 30 araw. gagawin natin ito sa loob ng 30 araw kung maayos ang sitwasyon. Kaya nakadepende sa nangyayari sa Iran. Tungkol kay ex Marguera. Ginagawa ko na ang mga hindi ko kayang gawin. May ginagawa na kami hindi ko pwedeng sabihin para masigurong ligtas agad ang pagdaan. Kasali at kabisado na namin ang takbo ng pamiyayari. Malabong magawa yun ng Iran dahil hindi nila makita ang kakayahan ng kalaban sa kipot, lalo na't naging mapaminsala para sa kanila ang mga nagdaang gabi. Tungkol sa kakayahang maunawaan kung ano ang dumadaan sa kipot, kung may kakayahan sila at magagawa nila yon, mabuti. Kung ang mga internasyonal na kasosyo na nagsabing gusto nilang makialam ay talagang gustong tumulong, magaling. Sa kasunduang nilagdaan, umaasa kaming titigil ng Iran sa pagpapalipad ng drone laban sa komersyal na target. Lading nagpapaputok sila sa barko. Biyernes, tinamaan ng drone ng Apache helicopter. Nagpalipad sila ng drone sa Bahrain at nagpaputok ng misil sa base ng Iash Isua sa Jordan kamakailan. Malakas pa rin sila. Iyan ang dahilan kung bakit dapat harapin ang mga taong ito ng matatag, hindi lang basta imbitahan, hay lakas militaran ng tulak sa kanila sa kasunduan na pabor sa seguridad ng Estados Unidos. Kaya naman, ito ay isang napakahalagang sandali at napaka-importante. Ang lakas at lino lang ni Pangulong Trump sa pagsasabing walang sandatang nuklear ang nagsisiguro nito. Ayon sa memorandum, ang mga termino ay nakadepende sa pagganap ng Iran para matiyak na hindi sila magkakaroon ng ganoong sandata. Iyon ang pinaka-importante. Kapag nagsimula ng 60 araw ng negosasyon na maaring pahabain, tatalakayin ang programang nuklear. Nag-post si Pangulong Trump sa social media noong Sabado. Sa tamang panahon, kapag kalmado na ang lahat, papasok tayo at kukunin natin ang nuclear dust. Kita mo? Tinutukoy dito ang highly enriched uranium sa mga lugar na binumba. Sinabi niya na kanilang papalabnawin at sisirain ito sa Iran o sa ZEWA. Plano ba ng UN gawin lahat ito? Hindi ko naman sa tingin na naging epektibo talaga ang UN sa kahit ano sa kasong ito. Haharapin natin ito sa anumang paraang kailangan. Sa huli, maaring ito ang bahagi ng paliwanag. Naantanta ni Pangulong Trump ang programang nuklear ng Iran sa mapaminsalang paraan, mula Midnight Hammer hanggang sa kampanyang ito. At alam natin kung gaano natin sila naantala. Patuloy naming minomonitor ang material na ito at ang anumang kasunduan ay ibabatay sa performance at sukatan, gaya ng nabanggit ko. Magkakaroon ng inspeksyon at supervision mula Amerika o internasyonal, pero kontrolado ito ni Zair Parsiwa sa tulong ng ating mga negosyador at lakas militar. Kung di sumunod ang Iran, haharapin nila ulit ang kagawaran ng digmaan. Mas ayaw naming gawin yon, pati si Pangulong Trump, pero alam naming mapaminsala ang epekto nito sa kanilang sandatahang lakas. Oo, ayaw nilang maulit yon pagdating sa kanilang depensa sa impapawid at mga kakayahan. Sa 2 ulit na pag-atake, pinapakita nilang ayaw magsimula muli kaya lalo silang naaantala. Dahil dito, pumayag ang Iran na makipagnegosasyon at tatapusin na natin ang paunang memorandum ng pagkakaunawaan para maitakda ang schedule. Wakas! At ito ang payo na si Bing. Makikipagtulungan kami sa iyo para alisin o ihalo ang material na ito sa iba pang mga materyales upang walang matirang anumang residue at ang resulta ay nakadepende sa superbisyon at pagganap. Naunawaan ng Iran kaya naniniwala akong kakayanin mo at magtatagumpay ka. Bahalaga ang mga detalyeng ito at kailangan pang pag-usapan. Based sa sinabi mo, maaaring maging kasali ang IAEA. Iniulat na ng CBS na tinalakay ng mga military planner ang mga contingency plan ng Amerika. Nakikipagtulungan ang Department of Energy para protektahan ang nuclear na materyales.
Sinasabi mo ba na sa negosasyon, sasabihin ng Estados Unidos na kailangan pumasok ang militar ng Amerika at linisin ang nuclear na alikabok? Hindi ko sasabihin sa Sunday morning program ang mga plano namin sa anumang sitwasyon. Bukas lahat ng opsyon, gaya ng sinabi namin kay Pangulong Trump, sa mga Amerikano, buong mundo at mga Iranian mula pa noong simula. Handa ang buong kapangyarihan ng kagawaran ng depensa na tiyakin na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Pwede natin gawin ito sa paraan ng martilyo ng hating gabi o ng matinding galit kung kailangan. Sa huli, kailangan sirain at alisin ng Iran, palabnawin, at kami ay makikibahagi, pisikal man o sa ibang paraan para matiyak na mangyayari ito. Maaring ito ang hukbo ng mga iyak, AQSCUA o iba pang opsyon. Marami ring pagpipilian ng ating world-class na negosyador. Magaling ang hukbo at ang kagawaran ng enerhiya na nagtatrabaho ngayon. Iran ang nagbibigay ng katiyakan sa atin. Kapag natanggal, ang kanilang programa ay gigibain, isang bagay na mahalaga sa proseso. Mahalagang malaman ng sandatahang lakas ng United Arab Emirates kung ang tropang panlupa ay masasangkot sa paglilinis ng nuclear na alikabok. Iyan ba ang sinasabi mo? Gusto mo bang ilagay ang mga salita sa bibig ko? Ang sinasabi ko ay may mga plano kami para sa lahat at kung kakailanganin ng presidente ng isang mapilit na opsyon, marami kaming iba't ibang uri ng mapilit na mga opsyon. Sa ngayon, nagtakda kami ng 60 araw na kondisyon para matiyak ang kaligtasan ng material na ito. Dinidilute, sinisira o inaalis ito. Lahat ng desisyon ng presidente ay para sa pinakamabuting interes ng panloob na layunin. Nandyan ang kagawaran ng digmaan para suportahan ang pagsisikap na ito. Magtatanong ako tungkol sa Venezuela dahil may mahahalagang balita nitong mga araw. Ayon kay Pangulong Trump, napatay si Nino Guerrero, leader ng Tren de Aragua mula Venezuela, ng mga sundalo ng Zia Saunuya sa isang airstrike na Linggo. Kinasuhan siya sa Southern District ng New York dahil sa iba't ibang krimen. Nagtataka ako kung bakit pinili ang pag-atake. Bakit hindi siya inaresto at pinaharap sa hustisya sa Zimewa tulad ng kay Nicolas Maduro? Sasabihin ko, ginawa natin yon, ipinakita natin. Nang ginawa natin yon kay Nicolas Maduro, nalika ang mga kondisyon, kaya naging malaking negosyo ito kasama ang gobyerno ng Venezuela. Inimbitahan nila ang hukbong sandatahan natin dahil may dayuhang teroristang grupo sa kanilang teritoryo, ang Tren de Aragua. Matagumpay nating natukoy at nalisang kanilang leader, tulad ng Al-Qaeda o ISIS, gaya ng ginawa natin sa gitnang silangan. Tinuturing natin ang mga dayuhang teroristang grupo na parang barkong nagdadala at nagpapatakbo ng droga. Malaking hakbang ito. Pag-isipan mo ito mabuti. Nagpasya si Pangulong Trump na pigilan si Maduro at baguhin ang ugnayan dahil nagbago na ang pandaigdigang dinamika ng enerhiya. Dahil dito, bababa na ang kahalagahan ng mga kipot sa lalong madaling panahon. Dahil kay Trump, naging independent tayo sa enerhiya at net exporter. Sa Venezuela, natanggal natin ang mga teroristang umatake sa mga Amerikano sa pamamagitan ng pakikipangsosyo. Nilabanan natin ang droga at mga gang. Primidad, Roblox. Zeva, Mahal na talaga ang kuryente ngayon. bahalaga ito. Duda ako na kaya mag-supply ng mga independyente. Pababa at nakita mo yon? Oo, nandyan sila. Pag-uusapan pa natin yan mamaya, pero gusto kong balikan ang punto tungkol sa Venezuela. Bagamat bagong gawa lang ng ZEWA ang operasyong ito, dapat bang malaman ng mga Amerikano na tuloy pa rin ang suportang militar ng ZEWA sa Venezuela? Dapat ba nilang asahan ang mga operasyon sa Ecuador at Guatemala kung saan nagtatrabaho ang ZEWA sa lokal na pamahalaan? Oo, dapat. Tinatawag ito ang Koalisyong Amerikano laban sa mga kartel na binuo kasama ang mga kasosyo sa gitnang Amerika at Timog Amerika para labanan at wasakin ang mga terorista at mga kartel ng droga, kabilang ang mga nabanggit mong bansa. Pinaiting nila ang kanilang mga pagsisikap sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos, nakikipagtulungan sa kanilang mga pamahalaan at sandatahang lakas, pinagsasama ang kanilang mga espesyal na kakayahan sa atin upang tubisin ang mga teroristang network, tulad ng naging epektibo tayo laban sa ISIS at Al-Qaeda sa gitnang silangan sa loob ng 20 taon. Malaking pagpapatibay ito ng doktrinang Monroe na tinatawag na ngayong doktrinang Dunroe. Nakuha nating muli ang kontrol sa ating hemispero at napigilan ang banta sa mga Amerikano. Kaya ito ay isang magandang bagay sa militar. Oo, napapansin natin gusto makipagtulungan ng ibang bansa at gagamitin natin ito. Bago ka magpatuloy, pwede ko bang tanungin kung ano nangyari sa mga bala at inventaryo ni Zeri Hals? Ang presidente ng Ukraine, si Zelensky, ay nasa programang ito ilang linggo nang nakalipas. Nananawagan siya hindi lang ng mas maraming interceptor, kundi pati kakayahang gumawa nito para sa mga kaalyadong gobyerno ng Patriots. Ilang mga mambabatas na Republikano ang sumusuporta sa ideyang ito. Ikaw, ano ang masasabi mo?
Walang ibang bansa ang gumagawa ng mas mahusay at mas maraming munisyon kaysa Amerika. Bukas kami sa koproduksyon kung maaari. Sa pamahalaang ito, pinalakas namin ang arsenal ng kalayaan. Mas mabilis gumawa at binasagang burokrasya ng Pentagon para pabilisang kumilos ang industriya. Pero may mga inventaryo. Magkakaroon ng krisis kaugnay ng mga inventaryong ito. May krisis ngayon sa mga inventaryo nito. Ang pribadong industriya ay katang-isip na kwento. Gustong ipalaganap ng media ang ideya ito. Sa huli, tayo nga, maganda ang mga stock natin at lalo pang titibay dahil sa aksyon ng Pangulo. Matagal bago mapuno ulit ang stock. Nagbigay na ako ng bala para sa'yo, kaya hindi mo na kailangan ulitin ang nakita ko. Naisip ko na may ilang mga bala na mas matagal gawin kaysa sa iba. Mas marami na tayo nagagawa ngayon. Magpadala ang gobyerno ni Biden ng bilyon sa Ukraine. Kinailangan ni Trump mag-replenish at minumonitor namin ito real time. Sige, Kaya ang sagot sa hiling ni Zelensky ay oo o hindi. nakikipagtulungan kami sa kanila at ang Ukraine ay bumibili ng mga bala na binabayaran ng Europa. Mabuti na ngayon lang kumikilos ang Europa para magbayad. Sige, humihingi siya ng kakayahan pero hanggang dito muna ako. Salamat, Sekretaryo Hegseth, sa pagsama.